Yo, what's up mga kabarangay? So for today's video, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamainit na topic ngayon dito sa social media and all different platform, ang diploma o diskarte. Yet, we have different perspective about this topic and I just wanna share my personal perspective, thoughts, and personal experience na din in life. Okay? But, after this video, mai-share ako sa inyo kung bakit kailangan natin ng empathy, humility, and equality. Okay, so start na tayo. Let's go. Anyway, pag nagkasakit ka, sinong lalapitan mo? Yung doktor o yung negosyante? Siyempre, doon ka sa doktor. Kasi nagtapos yun eh. May diploma yun eh. Tama mali. Di ba? Kung gusto mo magnegosyo, kung gusto mo magpaturo ng negosyo, sinong lalapitan mo? Yung negosyante o yung doktor? Siyempre, yung negosyante kasi dumidiskarte ito eh kung paano magtayo ng negosyo, 'di ba? Paano mag-invest, 'di ba? Kailangan balance. Kasi hindi mo na kailangan maglagay ng pressure sa tao eh, 'di ba? For example, ako, hindi naman ako nakapagtapos. Ang diploma ko lang elementary, high school, college wala na, pero may mga ibang diploma ako na na-acquire, mga alam niyo yun, mga 6 months course, mga ganyan, meron ako. So, importante pa rin yung diploma para matuto tayo sa buhay. Kasi, tignan mo, bakit ka nag-aral nung elementary? Para matutong magbasa, magsulat. 'Di ba? Nag-high school ka para, alam mo yun, ganun din, magbasa, magsulat. Matuto ng mas in the higher uh, topic about school. 'Di ba? And sa college naman, optional na lang din yan. Kung may pera ka, kaya mong dumiskarte, kaya mong paaralin yung sarili mo, kaya kang paaralin ng parents mo, nasa sa'yo yun. Kung makakapagtapos ka pa ng college. And after college mo, 'di ba, magagamit mo yung mga na-acquire nung diploma para dumiskarte kung paano ka pipera sa reality. 'Di ba? The same time, syempre, kailangan mo ng diskarte doon para mabuhay ka. The first place, yun yung pinakaunang goal at pangarap sa'yo ng parents mo eh. Makapagtapos ka, makakuha ka ng diploma, after ng diploma, makapagtrabaho ka sa maayos na company para may maayos ka na sahod. Kasi, wala eh, nasa Pilipinas tayo guys. Kung wala kang maayos na diploma, kung wala kang tinapos, mahirap. 'Di ba? Kailangan, 'di ba? Ang taas ng standard ng Pilipinas unlike sa abroad kasi guys, ako ngayon OFW kasi ako ngayon, na-experience ko dito sa South Korea na kahit hindi ka nakapagtapos ng elementary, high school, college, as long as na naipasa mo yung Korean exam nila, punta ka na dito, trabaho ka na. Ayun. So, okay naman yung sahod. The same time, back to topic tayo mga kabarangay. Ayun na nga, una, yun yung isa sa pinakapangarap ng parents natin, yung makapagtapos tayo. Hanggang sa tumanda sila, 'di ba? Yun yung pangarap nila sa atin bilang isang mga anak. Kasi alam nila yung hirap ng buhay. Kumbaga papunta ka pa lang, pabalik na sila. Sobrang hirap. Kaya kayo, kung pinag-aaral kayo ng magulang nyo, kapatid nyo, or mga kamag-anak nyo, mag-aral kayo kung napapanood nyo tong video na to. Kasi mahirap yung buhay in reality after school. Dito ang masusubukan ng pasensya mo, diskarte mo talaga. And yet, no, pagdating sa pagninegosyo, may mga taong high risk taker, ayaw mag-risk, kumbaga kontento na sila sa dito, sa buhay nila dito. Kontento na sila as long as na may security sila financially, secure sila sa sarili nila, family nila secure, financial, sarili nila, health nila, may nakakain, may natitirhan, nakakagala. May mga ganong tao, hindi natin sila masisisi. The same time, syempre may mga lower class pa doon na
sobrang nahihirapan sa buhay, the same time, bakit mo sila ipipressure na kailangan mong dumiskarte, ganito, ganyan, huwag ka na mag-aral. Siyempre, hindi naman lahat pare-pareho ng IQ. 'Di ba? Hindi lahat matalino sa pagninegosyo. Mataas yung risk tolerance. So, para sa akin, katulad ko, yung kapatid ko, for example, sabi niya sa akin, Kuya, after ko mag-aral ng K-12, apply na ako ng South Korea. Ako naman yung magiging OFW, tapos uwi ka na. Punta ka na dito, gawin mo na yung gusto mong gawin. Ako naman, bilang isang panganay, sabi ko hindi, mag-aral ka. Magtapos ka. Kung ano yung gusto mong course, aralin mo, papaaralin kita hanggat kaya ko. Kasi hindi mo alam yung hirap ng pagiging OFW and bata ka pa. Ayaw kong ranasin mo yung hirap na napagdaanan ko. Kasi alam ko na may sarili din siyang diskarte. Yet bata pa siya, ayaw kong isacrifice niya yung kabataan niya para maging isang OFW. Kasi I was 19 years old when I was become an OFW and nag-apply ako noong 17 to 18 ako. Ayun. So, yung kapatid ko, ina-advisean ko siya na mag-aral palagi para marami siyang options sa buhay pag nagtapos siya. 'Di ba? Mas masarap 'yun sa pakiramdam. Marami kang options. Parang sa buhay, in reality, kailangan mo ng emergency funds, insurance, kumbaga may safety net ka, 'di ba? And sa mga ibang business company rin, may mga safety net din yan. For example, sa mga networking, diba? May mga safety net yan. Daily safety net, monthly safety net, para hindi malugi yung kumpanya. Ganon din sa buhay. Diba? May safety net ka na tinatawag. May backup plan. Diba? Sa trading, ganon din. Dami ko lang nasi-share, no? So, sensya na first time eh. And yun, sa trading, ganun din. Dapat meron kang risk management na tinatawag. Diba? Stop loss, risk-reward ratio. Kung ano-ano na yung natatopic ko, no? Pero, sana may napupulot ka dito sa topic na to. Don't get pressure to other people para lang sa diploma or diskarte na topic. Ayun, hayaan mo siyang mabuhay kung ano yung gusto niya, desisyon niya. At the same time, tao yan eh, may sariling desisyon yan eh, natututo yan eh. Along the way, natututo yan sa mga napapanood niya, nababasa niya. Nasa sa kanya na lang yun kung kikilusan niya or papaganahin niya yung laziness niya sa buhay. As long as na gumagawa ka ng paraan, diskarte para mabago yung buhay mo, may peace of mind ka, you are blessed. No? And balikan natin yung topic na na-share ko, yung empathy, humility, and equality. Ayun na nga, nandun na yun, humility. Kumbaga, kailangan mo magkaroon ng empathy sa ibang tao para, alam mo yun, the world is cruel and it's getting worse and worse habang tumatagal. So, kung ikaw, bilang isang tao, dapat may empathy ka and humility sa kapwa mo. Equality. Diba? Kumbaga, walang mataas, walang mababa, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo nagtatrabaho, nagninegosyo, kumikita, pumipera para mabuhay. Diba? Life is beautiful. As long as na may peace of mind ka, wala kang tinatapakang tao. Kumakain ka ng maayos, nakakatulog ka ng maayos, may bahay kang tinitirhan, may taong nagmamahal sa'yo. Man, that's enough. No? Kung i-bless ka ni Lord sa buhay, deserve mo yun. Pero, matuto kang makontento kung nasaan ka in the present moment. Do not get depressed about your past and anxiety about the future. No? Focus lang tayo in the present moment. Diploma o diskarte, walang pipiliin. Both. Dapat pareho lang. Balance.
Yun lang mga kabarangay.